si Daniel, asa si Daniel, naadire, naadire. Kumusta si Daniel? Kumusta si Daniel? Maayo man, maayo man. Asa si Kayla. Dili gyud pod mawala ang malnutrition sa ato ang mga bata. So ang supplementary feeding program makahatag sa ilaha augmentation silang pagkaon nga sigurado nga naa sila'y saktong nourishment. Pinaka-importante ang nourishment kay kung kulang siya sa timbang or gutom ang bata, dili siya makapaminaw sa amuang mga activity. Dapat full ang tiyan para maayo ang iyahang pag-adapt sa amuang gipang tudlo. Ug ang mga parents nagpasalamat jud og dako kay instead nga makadala pa sila og baon dito sa sulod sa eskwelahan, so karon wala na kay nagdepend na sa to ang supplementary feeding program. We have this supplementary feeding program started in 2011. That is our first cycle in which ang atong mga bata nga gina-cater dinhi tanang bata nga enrolled sa daycare centers ug naapud tay supervised neighborhood play nga gawa sa daycare center. Since ang ato ang mga bata ages 3 to 4 years old, this is the year of their development, no? So kinahanglan yun ni mga bata ani nga matagaan og bastante na pagkaon maliban sa regular na meal. So kung gakaon sila sa balay, kinahanglan tagaan sila og pagkaon sa Child Development Center kay para mo increase ang ilahang nutritional status kay naay mga bata nga dili bastante ang ginakaon sa balay. So maayo na lang ni makatabang ni sa mga ginikanan o sa atong mga kabataan. So unsa man among ginabuhat sa supplementary feeding program, ang atong mga nutritionists, they are the one doing the menu, planning on what to give to the children beneficiaries. Ug dili ni pare-parehas, depende sa lugar. Kay naay mga bata lalo na sa IP area, dili sila mukaon og mga pagkaon nga wala sila naanad. Atong mga bata kinahanglan og 400 to 450 kilocalories kada supplementary feeding. Pinapakain natin ang mga bata intended for 120 feeding days. So after 120 feeding days, we have to weigh again to get the height and weight of the children para malaman natin kung merong improvement ang ating mga bata, kung nag-increase ba gyud ang ilahang nutritional status, or kung naay mga bata na nag-remain underweight after the 120 feeding days, we provide another provision. We ask assistance from our RHU or the Rural Health Unit para matagaan o assessment kung unsa gyud ang problema sa bata nganong undernourished gihapon after sa iyahang 120 feedings. So ang involved sa tibok implementation sa supplementary feeding program, syempre partner nato ang ato ang LGU, ang atong mga MSWDO or CSWDO, and the focal person sa ground. So in partnership with our DSWD, ang CSWDO, kita tong nag-identify, nag-conduct og master listing o refer nato sa DSWD for the supplementary feeding program. Kita tong nagakandak daan sa atong ground sa community. Nagahimo sa atong monitoring, naghatag og capability building sa ato ang particularly sa parents, kay syempre sila man tong atong partner sa pagkandak sa implementation. So ang pag-prepare sa food, Isip usa ka barangay nutrition scholar, ang amo ang ginabuhat dinhi mao ang pagtabang sa mga kabataan, pagmonitor sa ilahang timbang, height, unya nagatabang pud mi sa paghatag og mga vitamin A o deworming. Ang barangay gyud naga-support pinagi sa pagkuha sa feeding dito sa kuhaon ug dad-on diri sa atong eskwelahan sa Marlica. Automatic ang tanang daycare center sa mong barangay ug ang tanang mga enrolled nini makadawat nining mong feeding. Monday to Friday, lahi nga grupo nga mga ginikanan. Unya aktibo po na sila nga nagaanhi sa school kada adlaw para magluto.
Siya siguro gyud namo ang safety sa mga bata, limpyo ang ilahang gikaon og hot meal gyud ang ilahang kaunon nga ginaserve sa mga ginikanan. I-practice na pud namo mga bata nga before magkaon, maghugas sila sa ilang kamot. Thank you. Bless this food. Amen. Na-train na pud amo mga bata nga pag-serve sa ginikanan, sila na lang gyud ang maghungit-hungit. Train na siya magamit sa mga kutsara o tinidor. Og after pod sa ilang pagkaon, so maghugas na pod sila og kamot, then mag-toothbrush. Dako jud kay siya tabang ang supplementary feeding diri sa amoa, labi na diri sa among lugar nga daghan jud mga bata nga matawag na undernourished jud siya kay dili kay siya mahatagan og pagtagad sa saktong pagkaon. So ang supplementary feeding ang iyang impact sa amoa kay na-sustain jud ang mga nutritional status sa mga bata. Tapos katong mga bata nga mga underweight, after 120 days, nagyud siya improvement nga nag-normal gyud siya. Dako kay siya tabang kay which is essential yun siya sa development sa mga bata, labi na sa ilang development sa ilang intellectual, physical o social emotional. Dako jud amo ang kalipay kay ang mga bata naa na permanente, mo eskwela na sila, ganahan na sila mo eskwela. So makapapaminaw na sila og insakto kay busog na ang ilahang tiyan. So ang mga parent pod na less na ang ilahang gastos para sa ilang mga anak. Kaya instead magpalit sila mga biskwit, mga bread, so dili na sila magpalit karon. So dito na sa daycare tanan mukaon ang bata. So akong pasalamat po sa mga ginikanan nga nagapadayon ang atong supplementary feeding. Kay healthy na po ang ilang anak, na practice na og kaon og mga gulay. Tungod sa supplementary feeding program po, ang akong naobserbahan para sa akong anak is ang kanang pagkaon jud gulay. Kay sa mua manggod kay dili jud siya kakaon, then timi po siya pag abot diri sa eskwelahan is kanang paspas na siya mukaon og gulay po. Kabalo po siya sa proper hygiene po, kanang maghugas og kamot, magamit pod og kutsara og tinidor. Tungod sa supplementary feeding program, isip ko sa kainahan is nakakaton niyon sa on pag-prepare ang pagkaon sa edad nga 3 and 4 years old po. Naami ginasunod nga mga mino po para ang mga bata is safety ug healthy ang ilang pagkaon po. For the implementation of this program, nagpapasalamat kami sa aming mga partners, no? Especially from our partners from the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty and SLPA, sa atong mga local farmers, from NIA and from DAR NDA, and all, of course sa ato ang National Nutrition Council na tumutulong din sa atin kung paano natin i-improve ang ating implementation sa atong program, sa supplementary feeding program. And also, we would like to thank our SFP Focal sa ground, syempre ang ato ang MSWDO and CSWDO, syempre no, si Mayor nga nagpirma sa ato ang Memorandum of Agreement, and for their support, most especially sa ato ang mga parents nga galuto og yun, ang mga nanay bisan busy sa ilang panimalay naningkamot gyud nga ma-prepare ang feeding para sa mga bata sa atong CDC. And of course, syempre si teacher sa atong child development workers nga naagyud kanunay nagaguide sa atong mga ginikanan. Pasalamat po ko nga isami diri sa Maharlika Child Development Center nga nahimong beneficiary sa supplementary feeding. To the DSWD and the supplementary feeding program, hinaot pa unta nga magpadayon kini siya kay dako kayog tabang sa amo ang komunidad, sa amo ang tagsa-tagsa ka Child Development Center.